Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Kawawa ka, Chorazin! Kawawa ka, Betsaida! Sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga kababalaghang ginawa dito sa inyo, di sana'y malaon na silang nagdaramit ng sako at nauupo sa abo upang ipakilalang sila'y nagsisisi. Sa araw ng paghuhukom, higit na mabigat ang kaparusahan ninyo kaysa sa kaparusahan ng mga taga-Tiro at taga-Sidon. At ikaw, Capernaum, ibig mong mataas hanggang sa langit, ibabagsak ka sa Hades. Ang nakikinig sa inyo'y nakikinig sa akin. Ang nagtatakol sa inyo'y nagtatakol sa akin. At ang nagtatakol sa akin ay nagtatakol sa nagsugo sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagninilay. May kasabihang, it's easy to forgive but hard to forget. Totoo po ito. Para sa akin, ang hirap makamove on lalo na sa kung sukdulan ang ginawa sa akin. Parang ang hirap i-accept after all the things na nagpakita ka ng kabutihan, mas masama ka pa sa konting dahilan. I am not expecting something in return. Yung pakisama lang ay masaya na ako. Maraming nagsabi sa akin na hayaan mo na, bahala na si Lord sa kanya. Kung minsan, naiisip ko, nakakainis, di ko ma-accept bakit ganon. Kikimkimin ko ba habang panahon ito? Kasi at the end of the day, ako rin mahihirapan. Sabi ko nga, bahala na sa kanya si Lord. Manalangin tayo. Lord, thank you po sa lahat ng ipinagkaloob ninyo sa aming pamilya. Thank you po sa edad naming malakas, buhay, at sama-sama pa kaming pamilya. Tulungan mo po kaming maging mabuting tao. Madagdagan pa ang aming pananampalataya, lalo na po sa mga anak ko. Ano man ang aming pagkukulang, nagawang kasalanan, patawarin niyo po kami. Kayo na po bahala sa aming pamilya. In Jesus' name we pray. Amen.